Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po mga tambay, komentuhan po natin. Ito po pinag-uusapan na po ito sa mainstream media at ganoon din po sa social media. Ito pong pahayag ng ating Vice President, mga katambay, na itong daw taon na ito ay sinabi po ni BBM na makaka-recover o makakabangon ang ekonomiya ng bansa. Itong taon na ito, itong last quarter, mga tambay. At ano po ang sabi ng Vice President? Nananaginip ka ng hibang, para kang bangag umano, para kang high, lutang. Hindi kaya, mga kababayan? Pakinggan po natin ang ating Vice President at komentuhan po natin, mga kababayan. Kasi po ang karamihan po nananaginip ng lutang mga bangag. Hindi po ba, mga kababayan? Mga addictus, karamihan po yan, lutang. Hindi po ba? Ito po ang ating Vice President. Loss of confidence sa ating bansa at yung walang investments na pumapasok sa ating bansa. Hindi naniniwala si Vice President Sara Duterte na magagawang makarecover ng ekonomiya ng bansa sa huling bahagi ng taon. Kasunod ito ng sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kumpiyansa ang administrasyon na aangat ang bansa sa pagtatapos ng taon bunsod ng mga ginagawa nitong hakbang. Marami tayong measures na ginawa because the public spending now will be increased, and to make sure that by the end of the year that the levels of public spending are according to our original plan. So mababawi natin yung nawala sa third quarter. Ngunit para kay Vice President Sara Duterte, tila isang pananaginip ng gising ang pagiging kampante ng Pangulo na makabawi agad ang bansa sa loob ng maikling panahon. Nananaginip ng gising. Kung sino man nagsasabi na makaka-recover ang ekonomiya by fourth quarter of this year, nananaginip yan ng gising. Wala yan sa tamang pag-iisip talaga. Samantala, kaugnay ng kanilang isinagawang selebrasyon ng 90th anniversary ng Office of the Vice President, tiniyak naman ang tanggapan ng pangalawang Pangulo na patuloy ang kanilang commitment sa kanilang mga proyekto at pagsaludar sa kanilang mga benepisyaryo sa kabila umano ng gipit na budget ng tanggapan. Mia Alonso, UNTV News. Ayan po mga tambay, nananaginip po ng gising. Ang karamihan po nananaginip ng gising, mga tambay, ay lutang, mga kabayan. Yung high na high po, high na high sa pulburon, mga kabayan. Baka naman po ang sinasabi po ni BBM na makakabawi po, mga tambay, at gaganda ekonomiya ito pong taon na ito. Bago matapos ang taon, mga tambay, makakabawi sila muli. Dahil unang-una, ang pera ng taong bayan na nawawala at hindi maipaliwanag kung saan napunta, yun yata yung pambawi. Katulad po niya, meron pong issue sa kanya. Sinasabi ni Saldico. Ano po sabi ni Saldico? 100 bilyon, mga bayan, 100 bilyon. Hindi po ba? 100 billion, mga tambay. Yun ay sa kanya pa lang ang issue na yun. Hindi po ba? Kaya nga po yung sinasabing pagbangon, ang bumabangon po, mga tambay, lalong-lalo po sa ekonomiya ng kaperahan, ay sila yata. Hindi po ba napakabilis ng pagbangon? Ito pong taon na ito, matatapos po ang taon natin, ay bangon na bangon po sila sa ekonomiya ng kanilang kayamanan. Hindi po ba? Dahil isa pa lang yon. Gaano karami po, mga tambay, ang ekonomiya nila. Pag upo po ng kalahatian ng taon ng 2022, 2023, 2024, 2025 ay napakarami pong pagbawi na ekonomiya ang kanila pong paglago at pagyaman nila. Yan po ang nakita po natin at nakita ni Kamanong. Lumago po ang ekonomiya nila umano. Hindi po ba? Hindi po ang ating bansa at hindi po tayong mamamayang Pilipino na taxpayer. Hindi po ba? Sila. Kung si Saldico nga lang, mga tambay, lumago
napakalago po ng inunlad at niyaman ni Saldico. Eh di lalong-lalo pa mga katambay, yung magpinsan umano. Kaya nga po ano sinasabi ng Vice President, mga lutang, nananaginip ng gising. Hindi po ba? Kaya nga po kung babalikan po natin sinasabi ni Saldico, mga bayan, napakarami niya pong binunyag dito po sa sinasabi makakabawi ang ekonomiya ng ating bansa. Mga kababayan. Kaya nga ito nga si Saldico, ano sinasabi niya? Matagal na akong hindi nagsalita dahil may direktiba, utos sa akin ang tinawagan ako ng dating speaker na si Martin Romualdez. At sinabihan na stay out of the country. Aba, you will be taken care of us. Yan daw po ang sinabi ng Commander-in-Chief. Ay, nako mga kabayan. Tapos ano naman sabi ng Vice President? Kung sino mang nagsasabi na makaka-recover ang ekonomiya itong fourth quarter, ay nananaginip ng gising. Wala yun sa tamang pag-iisip. Pambihira mga kabayan. Maniniwala po tayo mga kabayan na makakabawi ang ating ekonomiya pagka po ang nagpapatakbo ng bansa ay isang matino at hindi po nananaginip ng gising. Hindi po ba? Talagang nahandun po yung focus at talagang trabaho at ginagamitan po ng strategy ng utak. Hindi po ba? Hindi po katulad ng nakita po natin mga tambay. Ginamitan po tayo ng puro pambobola. Mahigit 4 na taon, mahigit 3 taon pambobola. Pambubudol umano ang nakita po natin at nasaksihan. Di po ba? Lalong-lalo po sa sinasabing may issue ng pulburon. Hindi po ba? Paano makaka-recover? Paano makaka-recover ang bansa natin? Walang pumapasok na malalaking investment o investor. Bagsak ang ekonomiya, bagsak ang piso. Sige nga, papasukin ka ba ng mamumuhunan sa bansa mo? Pinag-uusapan ka sa buong mundo na kurap ang gobyerno mo? Hindi po ba? Meron bang gobyerno na kurap na pupuntahan ka pa ng mamumuhunan sa'yo? Hindi po ba? Sinong gago? Meron po bang gagong mamumuhunan? Nakurap ang gobyerno mo, pupuntahan ka at mag-i-invest sa iyong bansa. Kalukuhan yun. Gago na lang at tanga at bobo yun. Yung mga banyaga na ganon. Hindi po ba? Kaya nga po ang ating bansa po ay nasa kumunoy na umano. Nasa basurahan na po ang ating bansa pagdating po sa sitwasyon ng ekonomiya na sinasabi po nilang makakabawi, mga kababayan. Pero ang totoo po, dahil mahilig po sila gumamit ng logic, ang totoo po mga tambay, sila po ang bawing-bawi. Bawing-bawi po talaga silang lahat. Dahil lahat po sila ay gumanda ang kanilang ekonomiya. Ekonomiya po pang pamilya, pang personal, pang kaibigan. Di ba? Pati po yata pang kabit. Gumanda rin ang ekonomiya ng mga kabit nila. Umano. Hindi po ba? Lahat po sila. Pero po tayo po na nagbubuwis at may hirap, kailanman po, mga kabayan, ay hindi po gaganda at hindi tayo makakaranas at hindi natin mararamdaman dahil po yun ay nananaginip lang ng gising. Panaginip lang po yun, nananaginip ng gising ang magsasabi no na gumaganda ekonomiya dahil hindi naman sila mahirap at hindi naman nila nararamdaman yun dahil sagana-sagana po sila sa ekonomiya ng pera ng taong bayan. Paano gaganda at mararamdaman natin? 1 buwan na lang. Nararamdaman ba natin? Ubod ng mahal ang gastusin natin? Bilihin kay mahal-mahal? Hindi po ba? Pamasahe. Kung yung bayad na nga lang natin sa toll gate, kay mahal-mahal na ngayon dahil gumaganda ba ekonomiya? Hindot yan, hindi ba? Hindot na lang po magsasabi niya. Hindot. Hindi po ba? Kaya po dito mga tambay, panahon na. Sana! Yan lang naman po ang hiling ni Kamanong, sana. Sana po, nananaginip din po kasi si Kamanong. Ano po panaginip ni Kamanong? Mga kabayan, nanaginip po ako.
na ang panaginip ko ay ang Pangulo po ay babae na. Isang babae po na taga Mindanao sa panaginip po ni Kamanong. Sana po yung magkatotoo, mga kabayan. Dahil po ang panaginip panaginip. Pero baka naman ang panaginip ni Kamanong, mga kabayan, ang Pangulo sa susunod na mga araw o hindi matatapos ang taon, mga kabayan, kisa puro sa nagsasabi na itong taon na ito ay gaganda ekonomiya, mga kabayan, ibang klase pong panaginip yun. Pero yung panaginip ni Kamanong, mukha sana po yung magkatotoo, mga kabayan. Nananaginip po ako na ang Pangulo po ay babae na galing po ng Mindanao, mga kababayan. Sana po matupad po yan at ipag-adya po yan, mga kababayan. Malaking pagpapasalamat po. Hindi lang po si Kamanong, mga kababayan, ng buong Pilipino, buong Pilipinas at mga kababayan natin sa OFW na muli po tayong babangong muli sa kahibangan, sa kalutangan at sa nananaginip ng gising na never mangyari po sa ating bansa ang mga pinagsasabi niya. Kasi kung talagang lahat ng sinasabi niya ay totoo, umpisa pa lang ng kanyang panunungkulan, nagtatrabaho na siya para iangat ang ating ekonomiya. Pero hindi po ganun ang nangyari. Nagtrabaho po siya, sobrang pamumulitika at sobra po ang ginawa po nila para sila'y magkapera at magkamal ng salapi na walang kahirap-hirap. Di po ba? Kaya nga yan din sinabi ni Auntie Claire, ni Auntie Claire, nagkakapera na walang kahirap-hirap. Laway lang at ballpen lang. Ballpen at laway lang, nakakapera ka na. Pipirma ka lang at magsasalita ka lang. Pera na. Hindi po ba? Galing po sa Malacanang yan. Dahil sinabi niya yan kay Saldico. Pero yan, maubayan, sa tingin nyo si Saldico lang? Hindi po ba? Kaya po mga tambay, sana po mga tambay, isang araw po ay magkatotoo po ang panaginip ni Kamanong para po totoong-totoo na po ang sinasabi po na pagbangon po ng ating ekonomiya. Hindi po ito isang panaginip lamang. Maraming salamat po, Vice President. Mabuhay po kayo at sana po ay lagi po kayong ingatan ng ating may kapal. Dahil kayo po ang nakikita po ng taong bayan na muling magbabangon sa ating bansa, lalo-lalo po sa pagkakalugmok at sa kahihiyan sa buong mundo. Kahiya-hiya po ang dinanas po natin. Lalo-lalo po nung masingitan po tayo na ganitong klaseng paglilingkod. Hindi po ba? At thank you rin po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong at nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. At syempre po yung lagi po nating ginagawa. Sana po tuloy-tuloy po tayo mga tambay na ang panalangin po natin sa ating bansa ay muli po makabangon at matapos na po ang paghihirap po natin. Lalo-lalo po yung mga tao na masyado po nilang masyadong naging sakim sa pera ng bayan at sobra po sa pamumulitika ay sana po ay matapos at matapos na po sila at magwakas ang kanila pong mga ginawa sa atin. Matapos na po sana. At siyempre po, yung dasal po natin sa pamilya Duterte na sila po'y maingatan sa kapahamakan. At siyempre po, maduktungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At ang ating Vice President ay lagi po sanang ingatan din. Maraming salamat po sa mga dasal. At siyempre po, yung dasal po natin sa ating buong sambayanan at sa ating mga sarili ay maingatan din po tayo sa kapahamakan, mga kababayan. Muli po mga kababayan, tiis-tiis lang po mga kababayan. At darating na po, malapit na po mga tambay. Sana ay hindi na magtagal ang pagdapo ng agila ng Mindanao sa Malacanang. Ingat po mga tambay. Bye-bye.